Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at siya'y nagluwal ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Kapayapaan po sa inyong lahat. Marahil nagtatanong kayo, no? Sino kaya yung bagong pari na yon? Maliban sa gwapo, no? Self-affirmation lang, no? Ay nagmimisa dito sa St. Joseph Cathedral. Ako po ay si Father Rex. Pumasok ako sa Capuchin noong 2002. At si Father Troy, yung provincial, nung 2002, nung pumasok ako sa Capuchin. Gwapong-gwapo si Father Troy nung pumasok ako. Ngayon, 2025 na, si Father Troy gwapo pa rin. Nagtataka ako, hindi nagbabago ang itsura ni Father for more than 20 years na. Ganon pa din. At si Father Chito, nung ako'y pumasok sa seminaryo, siya yung aking postulant director. That was 2023. Bago siya nalipat sa retreat house at sa aming mga parokya. Si Father Chito, katulad ni Father Troy, gwapo din. Siyempre, kura paroko natin yan dito. At hindi din nagbabago ang kanyang itsura. Alam niyo kung bakit? Kasi itong mga paring ito, hindi nagbabago ang ugali. Kung paano nila kami tinanggap sa seminaryo bilang mga kapatid, sa kabila ng malayo nilang edad sa amin, pero mukhang mga bata pa din, hindi nagbabago ang kanilang pagturing. Hindi ako nang bobola. Sabi sa Ebanghelyo, magiging ano kaya ang batang ito? Alam na natin, kasi si Juan Bautista ay itinakda ng Diyos na maging tagapaghanda
ng dadaanan ng kanyang anak. Pero nagiging ano ba ang mga bata? Ang mga bata ay nade-develop hindi bilang tao dahil sila'y mga tao na, kung hindi bilang mabubuting miyembro ng pamilya at ng komunidad. Depende sa pamilyang kanyang kinalakhan. Depende sa kanyang bahay. At para sa ating Pilipino, depende sa tahanan. Sabi sa kanta ni Bert Bacharach, "A chair is still a chair, even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house is not a home. When one of us is far apart, and one of us has a broken heart, when there is no one to hold you tight, and there is no one to kiss you goodnight." Pakiulit nga. Kasi doon nahuhubog yung anak. Nahuhubog ang anak sa tahanang kanyang kinalakan. Ang tahanan, iba sa bahay, dahil ang bahay, istruktura, pero ang tahanan, relasyon, isang ugnayan. Kaya nga kung tatanungin natin ang ating sarili, lalo na kayong mga magulang, magiging ano kaya ang aking anak? At ano ang kasagutan? Anong klaseng tahanan mayroon ka? Paano ba nagiging tahanan ang isang tahanan? Paano ba nagiging komunidad ang isang komunidad? Kapag ang tahanan at komunidad ay mayroong ugnayang marunong makinig. A family and a community is a place where people know how to listen. Marunong ba kayong makinig? Nung kabataan ko, way back 1990s, nung ako ay high school, ang tawag sa aming mga kabataan, KSP. Kulang sa? Tama. Hindi. Alam nyo, no? Kulang sa pansin. But that was 2 decades ago. Ang mga kabataan daw ngayon, hindi na KSP. USA na. Alam nyo kung ano ang USA? Uhaw sa atensyon. Dati kulang lang, ngayon uhaw na. Bakit? Kasi nung time namin, kapag kami ay umiiyak para tumahan kami ay binubuhat. Ngayon, ang sanggol kapag umiiyak para tumahan, binibigyan ng cellphone. Hindi na binubuhat, hindi na kinakarga, hindi na inilalapit sa dibdib. Walang nakikinig. Sabi ni Joseph Galdon, isang Jesuitang pari, kung marunong lang tayong makinig, gamit ang mga puso, ang maririnig natin sa bawat isa ay mga salita ng pag-ibig. Kung marunong lang tayong makinig, gamit ang puso. Sabi nga natin, in the middle of the heart, there is an ear.
That's why when you spell heart, H-E-A-R-T, ang nasa gitna nito, tenga. Because heart can hear, heart can listen. Kapag sinasabi ng magulang, sabi ni Joseph Galdon sa kanyang anak, "Anak, bakit ngayon ka lang umuwi? Anong oras na? Ilang araw ka nang hindi nagpapaalam? Umaga na. Bakit ka nagkakaganyan?" When one listen, using their ears, with those words, young people would say, "Bakit mo ko pinapakialaman? Binata na ako eh. Dalaga na ako." Kapag ang mister dumating ng gabi at kini-question ng asawa, gamit ang kanyang tenga, anong sasabihin ng mister? "Ako ang nagtatrabaho eh. Wala na ba akong karapatang umuwi kung anong oras ko gusto?" But when one knows how to listen, using their hearts, they would interpret the words. Words that care, words that love, words that are full of worries. Kaya kapag nakinig ka gamit ang puso at sinabi sa iyo ng magulang mo, "Bakit ngayon ka lang?" Sasabihin ng puso mo, nag-aalala si nanay, "Bakit ngayon ka lang, hindi mo ba alam? Hindi ako nakakain ngayong gabi kasi gusto kitang makasabay." Kapag nakinig ka gamit ang puso at nagtanong ang magulang, "Anong oras na?" I-interpret ng puso yon, "Hindi mo ba alam? Hindi ako makatulog kapag wala ka pa sa bahay dahil nag-aalala ako." A home is a place where people listen to one another. And this is the common problems of husband and wife. No one wants to listen. They just want to argue, to prove who is right and who is wrong. There is no solution on arguments. Solutions are found in listening. Second, a place called home where our children are formed to become a good Christian is a place where people have time to each other. They know how to stop. They know how to be available to one another. They make themselves present. Sabi ng isang American psychologist na si Leo Buscaglia, the concrete example or ways of loving is still availability. You cannot say that you love your family when you can't be available. Kaya nga kahit pagod ka sa trabaho, kapag ka-uwi mo, ano ang dapat mong gawin? Magbigay ka pa rin ng panahon sa iyong anak. Manood ka pa rin ng TV, katabi nila, para nakikita mo yung kanilang pinapanood. Tumawa ka pa rin kasama nila because that's what availability is. When you make yourself present, when you make yourself felt, ipinaparamdam mo na masaya ka
kasama ang iyong pamilya. Pag nagbabakasyon ba dito ang asawa nyo, masaya kayo? Masaya ba? Mukhang hindi. Parang pag nagbakasyon ng asawa, yung isa dapat magbakasyon din para hindi magtagpo. Pag nandito pa ang inyong anak at dito nag-aaral, masaya ka ba dahil nabibigyan mo sila ng panahon? Then your home can be called a home because of it. The third reason why a home is called a home, because it is a place where children and parents are affirmed, encouraged, and appreciated. Doon ka hinuhubog sa mga salitang nagbibigay lakas loob. Doon pinapalaki yung anak sa mga salitang nagbibigay ng katatagan, ng tamang pag-uugali. Ang tahanan ba natin ay lugar na kung saan nakakarinig tayo ng mga encouraging word? Tanungin natin yung mga bata, is your home a place where you hear from your parents words that encourages you? Tatlo lang yung gumanon. A home is a place where child grows because they are appreciated by the people whom they love. And it is very important. Why? Because when there is no appreciation inside your home, your children will go out and would look appreciation to other people that could abuse them and use them. Pero kung lumaki sila sa loob ng tahanan, appreciated and encouraged, they could easily identify, niloloko ba ako ng taong ito? Kasi hindi ganito si daddy. Niloloko ba ako ng babaeng ito? Kasi hindi naman ganyan magsalita si mami. Hindi sila maghahanap ng ibang pag-ibig dahil sa loob ng tahanan, sila'y iniibig. A home is a place where people forgives, where people are forgiven. Namatay yung kuya ko around 9 years ago. He was only 43 years old. Nagkaroon kami ng conflict bago ako pumasok ng seminaryo. Nag-away kaming 4 na magkakapatid at siya ang aming kaaway. Anong sabi ng kuya ko sa akin? Simula ngayon, kanya-kanya tayo. Huwag niyo na akong pakialaman, hindi ko kayo papakialaman. Pinanghawakan ko yung sinabi ng kuya ko. Pumasok ako ng seminaryo, dala-dala yung kanyang salita. Hindi na kita kapatid, huwag mo na akong ituring na kapatid. Hanggang sa naging pari ako, unconsciously, mayroon akong damdamin na ganon sa kanya. Bakit? Kapag umuwi ako ng bahay para dalawin ang nanay, ang kuya ko manghihingi ng pera sa akin kasi wala siyang trabaho. Bibigyan ko siya ng pera. Pero sa loob-loob ko,
Tamad ka kasi. Hindi ka kasi nagtatrabaho. Minsan kapag hingi siya sa akin ng pera, sasabihan ko yung kuya ko, hintayin mo. Bago ako umuwi, saka ko ibibigay sa'yo. Yun pala yung bunga ng galit ko sa kanya. Pinagdadamutan ko siya, pinagmamataasan ko siya ng loob. Until one day, tumawag yung nanay ko sa akin, Rex, yung kuya mo nasa PGH, walang susundo sa kanya, sunduin mo yung kuya mo. Dahil utos ni nanay, pinuntahan ko ang kuya ko sa emergency room ng PGH. Ang daming pasyente at nakita ko yung kuya ko nakahiga sa isang lamesa na stainless, nilalamig at mapayat. Itinayo ko yung kuya ko at nagpunta siya ng comfort room. Lumapit yung kanyang doktor. Sir, kapatid mo ba siya? Opo. At habang nasa CR yung aking kuya, ang sabi ng doktor, Sir, yung kuya mo may cancer, stage 4. Kumalat na sa kanyang tiyan. Sir, nakita namin sa dugo ng kuya mo, yung kuya mo, nagsasyabu, nagda-drugs ang kapatid mo. Kaya magdamag, finash namin yung droga na nasa kanyang sistema. I immediately called my mom. At ang sabi ko sa nanay, si kuya nagda-drugs. Nakalimutan ko na sinabi ng doktor, may cancer yung kapatid ko. Anong sabi ko sa nanay ko? Pinapatay ang adik ngayon. Gusto nyo bang ipakulong? Gusto nyo bang iparehab? Alam nyo anong sabi ng nanay ko? Walang mag-aalaga sa kuya nyo kung hindi tayo, ang kanyang pamilya. It is only there that I realize that man is my brother that I have forgotten for a long time. Many times, I brought him to the hospital. Kung ano yung hingin niyang pagkain, bibilin ko kasi alam ko mamamatay na siya eh. Pinupunasan ko yung katawan niya kasi hindi ko masabi sa kuya ko, Kuya, sorry. Ginugupit ko yung kanyang balbas, inaahit ko yung kanyang bigote. Hindi ko kasi masabi sa kanya, Kuya, I love you. The only thing that I could do is to do something good for him. On the evening before he died, sabi ko sa kuya ko, sabi ng doktor, kailangan mong pumunta ng ospital. Dahil sabi ng doktor sa akin, mas mabuti na sa ospital mamatay ang kapatid mo. I encourage him. He don't want to go. But I convince him. Nung tumatayo siya at hindi siya makatayo, niyakap ko yung kuya ko. And for the first time, habang yakap ko yung kuya ko, binulong ko sa kuya ko, hayaan mong alagaan ka namin, mahal kita. After a few hours in the hospital, my brother died. Napakaiksi ng panahon. Nakasama mo yung pamilya mo at lalo tong umiiksi kapag walang pagpapatawad at walang pagpapatawaran. A home is a place where we commit mistakes and our family understand us and forgive us. A home is a place where we commit sin
but our family would forgive us and accept us. Ganyan ba yung tahanan mo? Yan ba yung tahanan na iyong kinalakhan? A home is a place where people embrace one another. It is a place when one or each other felt the warmth of the love of each other. Mayroong isang bata, gusto niya nang maging kuya. Kaya lumapit siya sa kanyang mami at daddy. At sabi ng kanyang daddy, very good ang iyong timing. Kasi si mami mo buntis. Kaya yung bata, lumapit sa kanyang mami at niyakap ang kanyang mami. Hinawakan ang tiyan nito at kinantahan, "You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when stars are gray. You didn't notice how much I love you. Please don't take my sunshine away." Bago siya pumasok sa school, dahil iiwan niya yung kanyang mami, yayakapin niya muna yung mami niya kasi nandun yung kanyang kapatid at kakantahan niya yung kanyang kapatid. "You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when stars are gray. You didn't notice how much I love you. Please don't take my sunshine away." And on the 9th month, bago dalhin sa ospital yung kanyang mami para manganak, niyakap niya ulit yung kanyang mami, hinawakan ng kanyang tiyan at kinantahan ng kapatid, "You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when stars are gray. You didn't notice how much I love you. Please don't take my sunshine away." Pagdating sa ospital, in-ultrasound si mami. Ang sabi ng doktor, "Sorry po, ang inyong baby, kapag kapanganak, after a few hours, mamamatay. Mahina po ang inyong baby sa inyong sinapupunan." Kaya nakiusap ang daddy, "Pwede ko bang dalhin yung anak ko dito? Kasi gusto niyang maging kuya. Pwede niya bang makita yung kanyang kapatid?" Dinala yung bata sa ospital at nung nasa baby's room na ang kanyang kapatid, ito'y nasa loob ng incubator. Pinapasok yung bata at pinasok ng bata yung kanyang kamay sa butas ng incubator at tinawakan yung kanyang kapatid at nagsimulang kumanta yung bata, "You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when stars are gray. You didn't notice how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when stars are gray. You didn't notice how much I love you. Please don't take my sunshine away." Lo and behold, the baby lived. The baby did not die. The doctor cannot explain how come that baby live and survive death. You know why? Because that baby was given an assurance, "You are my sunshine, my only sunshine." The reason why that baby lived, because that baby received an assurance that he will be loved, that he will be taken care,
by his kuya. A home is a place where children grow not by age, not by physical growth, but by love that they receive from their parents. And that is the actions of love. When we know how to listen, when we know how to give time to one another, when we know how to appreciate, when we know how to feel and forgive, when we know how to embrace, that home become an assurance of what will that child be. Si Juan Bautista, sigurado na sigurado na siya na magiging tagapaganda ni Jesus dahil itinalaga siya. Pero siyempre, sa kanyang paglaki, idamayan pa din siya ng kanyang ina at ng kanyang ama, nang mayroong pananampalataya at mayroong pag-ibig sa Diyos. At ganun din, lumalaki at lumalago dapat ang ugnayan sa pamilya. Ang tahanan, hindi boarding house. Naaalis ka para magtrabaho, babalik ka para matulog. Hindi siya boarding house, naaalis ka para pumasok sa school at babalik ka para kumain at matulog. Ang tahanan ay lugar na kung saan lumalago tayo sa ating ugnayang may pag-ibig. Kaya nga si Jesus ipinanganak sa isang pamilya. Kaya nga si Jesus lumaki sa isang tahanan. Tahanang may pag-ibig mula kay Maria, mula kay Jose. Kaya nga si Juan, naunawaan niya ang kanyang misyon dahil lumaki siya sa tahanan na ang kanyang magulang ay may pananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Assignment, pwede ba mamaya habang natutulog yung anak mo, tanungin mo yung sarili mo, magiging ano kaya yung batang ito? At ano ang sagot? Papalakihin mo ba siya ng may pag-ibig? Papalakihin mo ba siya ng may pananalig? Kung yan ang iyong sagot, alam mo na ang iyong anak lalaki ng may pag-ibig at pananampalataya.